So hello mga ka-DIY, Manoko Vlogs nga pala. So ngayon guys, magpapalit tayo ng ating pulley. Palit tayo ng ating oil seal, pulley, backplate at saka yung pinaka-bushing niya. So bakit natin pinalitan? Kasi masyado nang ma-vibrate yung ano natin guys, yung manubela natin pag yung ma-vibrate na manubela guys, yung ibig kong sabihin na pag nakahinto tayo, hindi gaano nanginginig yung ano natin, yung manubela. Pero oras na tayong para mag-uumpisan tumakbo Bali from dito 0 to guys, 5, nagbabibrate ng malakas yung ating manubela. Isa yan guys na palatandaan 10 na may mm. problema ang ating CVT. Or kaya naman wala sa tuning yung CVT, hindi angkop sa bigat natin. Kasi yung ang nangyayari sa akin, pag may angkas ako, mas lalong malakas yung vibration niya pag-uumpisa ng takbo. Kung nakahinto ang manubela, normal lang yung alog niya, pero oras na tumakbo na pagtakbo natin ng 0 to 10 guys, masyadong malakas yung vibration ng manubela natin. Tapos pag lumagpas naman tayo ng 20, ayun, nagiging normal na yung vibration niya. Tapos lalong-lalo na pag may angkas, iba po talaga yung vibration niya. Isa talaga yung patatandaan guys na mayroong problema ang CVT natin. Kung bago yung motor natin tapos ma-vibrate yun, ibig sabihin yung CVT natin hindi naka-tuning. Ibig sabihin hindi angkop sa bigat natin yung bola na nilagay natin. Kailangan may adjustment tayong gagawin. Yun ang tinatawag nila na tuning. Parang titimplahin nila yung CVT para umangkop dun sa bigat natin. Pero itong kaso ko, mayroon talaga siyang problema kasi noon naman hindi siya ma-vibrate. Kumbaga natimpla ko na tong ang gamit kong bola kasi stress guys, kasi ako medyo mabigat ako, tapos may angkas ako din na medyo mabigat, kaya ang gusto kong bola is mabigat. Parang sa ganun, mabagal siya tumakbo pero malakas yung hatak niya. Ibig sabihin sa akyatan, medyo mas malakas siya pero mabagal siya sa rektahan or yung flat ground. Malalaman pala natin mga ka-DIY kung sira ng ating oil seal pag yung ating langis palaging nagbabawas. Kaya every now and then kailangan natin i-check yung oil, natin, yung langis natin kung sakto pa ba, kasi ang dami na nasiraan yan, natutuyuan, kaya yung makina mismo na ang masisira, mas malaki ang ating gastos. Pala kaya itong kamayin pala, nakalimutan ko. Ayan, kaya itong kamayin. Dito pala yung pinupukpok. Tapos mamaya itong bilog na to, itong parang may zero na. Yan palang white tools natin guys, nilagyan ko ng extension na tubo yan para tumukod sa pinakasahig, para hindi tayo mahihirapan mag-backpass ng ating ng mga nuts. Talaga kailangan nakaganyan din yan. Hindi pwedeng nakabaliktad kasi luluwag. Yung PH. Tapos ito din 2PH. Yan yung stock ng Miusul I. Kaso may alog na din talaga siya. May alog talaga siya konti guys, kaya kailangan na rin natin siyang palitan. Ito pala yung ko guys, mayroon siyang kanal. Pag kinapa nyo yan, halatang may na, hindi na pantay. Ayan, mayroon talagang leak dito. May leak talaga siya, kaya kailangan na rin natin siyang palitan ng ng oil seal. Ano nito guys, sabi ni Kuya Adrian, pag magpalit ng oil seal, mas gusto niyang baklasin to. So baklasin natin to guys, para ma-check na rin natin tong itong parang tawag dito, yung bushing nito, para malinis na rin natin, tsaka makita natin ang loob. At saka para mas madali siyang palitan. Ito pala yung pamalit natin, galing sa Yamaha. 100 ang bili natin. May punto si Kuya Adrian guys kung mapapansin nyo to, sinungkit ko ng sinungkit, kaya ayaw ko na talaga minsan magpa-mekaniko Ayan yung mekaniko Ayan yung nakikita nyo yung tama na yan.
Diyan kasi nagsungkit yung mukong na mekaniko. Kaya siya nagkaroon ng konting leak dito. Kaya naasar din ako, kaya sabi ko sa susunod di na talaga ako magpapagawa. Ako na lang talaga. Madali lang naman palitan tong ano guys, ang tawag dito yung oil seal. Napakadali lang. Pero yan, malaking bagay yan. Yung tulo na yan, yan yung kaya nagbabawas yung ano natin, yung langis natin. Natutuyuan tayo dahil din dyan. Kaya ingat tayo sa oil seal natin. Yung oil seal dito, banda sa may, tawag dito sa may torque drive or sa, yun nga, sa torque drive. Hindi yan basta-basta nasisira kasi hindi ganong mainit. Kagaya nito, ito kasi yung nasa makina. Sobrang init, kaya ito yung madalas na naglilik. So kailangan natin siyang palitan palagi. Bantayan natin lagi yan. First time natin to buksan guys, itong part natin dyan kung marumi ba. Yan ang sabi ni gusto niya ditong anyway guys, kung gusto nyo di natanggalin to, ang technique dyan, huwag kayong sumungkit na dito kayo magkakalang. Dito dapat kayo magkakalang sa may bakal para hindi masira yung itong plate na to. Ang dali lang oh. Ayan. Ito rin yung kailangan natin ano. Kaya maganda buksan para matanggal natin yung ano, kalawang kung mayroon man. Mukhang mas madali nga siya ikabit guys. So okay. Ayan, isushoot na natin guys. Kabitan natin. Ito pala guys, pag backglass ko, ina-rinse ko yan dyan. Kaya para hindi tayo mawala. Tamang-tama lang din kasi mayroon palang mas mahaba. Pero yung mahaba pala, dito lang din sa may parang may bukol na to. Baka mawala kayo. Dyan yung mahaba. Papansinin nyo, ayan. May isa mahaba. Mahaba din to, ito. So itong dalawa yung mahaba. Yung pinaglagyan ng dowel ata tawag dyan. So ganun lang practice gagawin natin guys pag magbaklas tayo ng mga ganito. Tapos higpit konti, tapatan, ganyan pag ano guys, kumbaga tapatan tawag dyan, cross na yan. Hindi mo pwede sunod-sunod rin pag higpit. Ayan, tamang kapit lang muna una, parang naglapat lang yung labi. Sabay dito 90%, tapat 90%, 90% na higpit yan guys, 90. Estimate lang yan guys pero ganun talaga. Yan. 95% na to. Tapat.
95. Hindi pa yan gano'ng higpit guys, tapatan lang palagi. Ayan, maluwag yung kabila. Ayan. Tapos yan final na. 100% na. Hindi gaano itong malakas guys, kailangan lang ano, saktuhan lang. Kasi aluminum lang yan, baka malus thread. Importante dyan yung pisngi, lapat na lapat. Kaya hindi siya pwedeng pagsabay na. Ito pala yung bungi ng kakasikwat din. Oh. Lagyan lang natin ng grasa. Wala natin na lagyan yung gitna. Lagyan natin ang gitna. Napansin ko may bungi dito, baliktarin na lang natin. Pwede naman nata baliktad to kasi parehas lang naman ang distansya. Mampaikot. Kaya pala yan guys, inikot ko ng dandan sabay tulak konti para yung gitnang bahagi ng ating oil seal hindi mapunit kasi yan medyo mas manipis, tapos para siyang screw, mayroon siyang groove na parang paikot, kaya kailangan mo talaga siyang pihitin dahan-dahan para hindi siya mabigla. Pag mabigla yun pwedeng mapunit, maglilik yung oil seal natin. Yung washer pala na ilalagay natin guys, pwede natin i-adjust yan. Pwede natin anahin natin yung isang drive face bago natin ilagay yung washer kung luma na yung ating belt. Ay, yan yung washer na yan guys. Yung belt na yan guys, kaya ako pinisil para hindi siya maipit bago natin higpitan. Kasi pag naipit yan tapos hinigpitan natin, luluwag yung pulley natin, pwede masira na naman yung pulley natin. Yung zero natin na to, yung kailangan nasa labas yan. Sige. Ayan, note lang guys, bago natin ipa-start, pisilin muna natin ating fan belt kung hindi nakaipit sa pulley side para sigurado tayo na hindi siya nakaipit. Ayan. Diyan medyo naramdaman ko naman na hindi na ganong magalaw yung ating belt guys, pero hindi pa rin ako satisfied na parang nakukulangan pa ako, medyo may kalampag pa siya konti kung naramdaman. Kaya ayan guys, nakabit naman na natin, pero mayroon, di pa rin ako satisfied kasi kailangan natin palitan tong torque drive AC nya.
Okay naman yung higpit ng ating belt. Tapos yung slider din natin guys, tawag dito, yung slider natin maluwag din, so kailangan natin palitan din. Kaya yun ang kailangan natin bigyan ng pansin. Kanina di ko lang napakita sa inyo yung yung slider maluwag, kahit bago yung natin, bago yung tawag dito, yung backplate, maluwag yung slider natin, so papalitan natin yon. Tapos pinag-iisipan ko pa guys kung papalitan yung torque assembly, kasi stock pa niya to, so 5 years na rin to, kaya parang kailangan na rin palitan. Tapos bali itong bili natin dito sa cam na to, tawag dito, parang bushing niya. Itong bushing na to 2SX, kailangan 2SX din to. Pag hindi to is 2SX, hindi siya magkasya. So kailangan pag mag-order dito, kasi guys, ito pala in-order ko to sa online. Ang problema, ito ang pinadala, hindi talaga siya pang MIUI, pang MIUI, pero pwede naman daw. Ang problema, kailangan mo nang palitan nito, at saka yung backplate papalitan mo rin. Ang backplate bili natin sa sa Yamaha mismo is 350. Ito 350. Tapos itong nakalimutan, para 700 pa ata to noon. So ulitin ko, ang code natin ng parts natin dito sa lahat ng parts na to is 2PH. Kung napapansin nyo, 2PH yan, 2PH lang lahat. Please subscribe to my channel, Mundo Ko Vlogs. Thanks for watching.